Sinong matapang? At ngayon, ipinapakilala ang susunod na manlalaban, David Reyes. Patayin siya, patayin siya, patayin siya. Isang suntok lang na flatline na siya ang kampeon ng Timog Amerika. Wisit, halimaw to. Siya ang kampeon ng mundo, gago. Makinig ka pare, mula ngayon sasama ka sa mga ulupong. Maging isa ka sa amin. Mabuhay ang mga ulupong. Diego Cortez. Matagal ko nang hinihintay ito. Ano? Naalala mo ba 10 taon na ang nakalipas sa gym na yon sa Houston? Ginawa mo itong isang patayan, di ba? Bayad na ang utang mo, Diego. Isa siyang daga, kasama niya ang pulis. Patayin siya, ngayon! Ngayon, pinararangalan natin ang isang lalaki na naglingkod sa mga anino, isang lihim na bayani na nagpabagsak sa mga ulupong gamit ang kanyang mga kamaong walang proteksyon, isa sa mga pinakatumpak na pagbagsak sa kasaysayan ng pagpapatupad ng batas. David Reyes. Ano? Nasaan siya? Nasaan na si Carter? John, pinabayad ko sila. Makapagpahinga ka na. Ginoong Reyes, nakita namin ang anak ni John, si Ana. Nasa bayan ng Malaya siya kasama ang kanyang anak, si Lila. Ana, kumusta sila? Hindi maganda, Gino. Si Ana ay nag-asawa ng pabaya. Iniwan niya sila. Ngayon halos hindi na siya makaraos. Binubuhay niya ang boxing gym ni John kasama ang kanyang anak. Mga lokal na gang, lagi silang ginugulo. Mahirap. John, Natagpuan ko ang pamilya mo. at ngayon magtatago na ako. Ibibigay ko ang buhay ko para protektahan sila. Justin, Narinig ko ang backhand punch mo ay marami ng improvement. Maganda kang makita ito mismo. Ang bilis at lakas Siya ang pinakamalakas na manlalaban. sa Donovan's Gym. Mali ang teknike niya. Hindi ganyan ang tamang suntok. Matanda? Bakit ka nagbuntong hininga? Sa tingin mo mali sila. Wala lang. Dito lang ako para mag-map ng sahig. Ano ang minumop mo ngayon? Janitor, umalis ka. O kaya ikaw ang tatamaan. Huwag kang iiyak kapag ginawa mo. Tama na! Justin, binubuli mo ba si Daniel ulit? Tito Daniel, huwag kang umiyak. Eto, Candy. Salamat, Munting Lila. Ana, bakit ang bait mo sa janitor na ito? Hindi naman siya marunong lumaban. Wala siyang silbi, puro sayang lang dito sa gym. Kumakain ng libre. Tumahimik ka. Si Daniel ay nagtatrabaho dito sa gym sa loob ng 1 taon. Pamilya siya. Wala akong ganyang pamilya. Justin, ngayon ay maaaring huling araw para sa ating gym. Ano? Ana, nagbibiro ka ba? well. Isang pagtitipon ng pamilya. Hindi ako kasama.
Lumabas ka dito, Jack. Hindi ka welcome dito. Ana, mahal. Ako ang asawa mo. Ano, kasalanan bang alamin ang negosyo ng pamilya ko? Lila! Pakawalan mo siya, ibaba mo ako. Dahan-dahan, Ana. Lila, kumakamusta lang sa anak kong babae. Pakawalan mo ako, hindi ka tatay ko. Lila! Buwisit ka. Ito ba ang pinapakain sa iyo ng nanay mo? Huwag kang makinig sa kanya. O baka si Ana ay nakahanap ng bagong tatay para sa iyo. Kaya, sino sa kanila ang bagong boy toy ni Ana? Yung blonding bata, bastardo, yung negro? Yung janitor? Hahaha. Lila, sabihin mo kay daddy. Nakita mo ba si mami na nakikipag-sex sa mga talunan na ito? Jack, anong sinasabi mo? Tumahimik ka. Aba, wag mong insultuhin ang nanay ko. Buwisit. Ikaw, munting brat, katulad ng nanay mo. Jack, ano ang gusto mo? Simple lang, pirmahan mo na lang sa akin ng gym. Hindi pwede, itinayo ni coach ang lugar na ito mula sa simula. Wala itong kinalaman sa iyo. Matagal nang patay si Juan, ako ang asawa niya. Kalokohan. Kalahati ng gym na ito ay akin. Ipirmahan mo siya. Pipirmahan ko ang diborsyo at ibibigay ko ang kustodya ni Lila. Deal? Sige. Hindi mo makukuha ang Garcia's gym. At sino ka ba? Isang janitor? Lumayo ka dito, hindi ito laban mo. Jack, hindi mo kukunin ang lugar na ito. Wala kang pagkakataon. Alisin mo yan sa isip mo. Sige, ayusin natin ito sa makalumang paraan. Pumili ka ng kahit sino sa gym mo para lumaban sa akin. Kung may makatalo sa akin, aalis ako at iiwan kayo. Ayos lang sa akin, ako mismo ang lalaban sa iyo. Simple lang. Maglalaro tayo ng stand and take. Game ka? Ayos, papaluwa kita ng ngipin mo. Jesse, mag-ingat ka. Teka lang at makikita mo, hindi tatagal si Jack kahit isang segundo laban kay mga kamauna bakal ni Justin. Mukhang ako na mauuna. May mali ang kanyang mga balot. Justin! Paano naging posible iyon? Bumagsak si Justin sa isang suntok lang? Imposibleng ganun kalakas si Jack. Nakita mo ba yon, Lila? Ito ang mukha ng isang walang kwentang manlalaban. Ha? Akala ng talunang ito kaya niya akong labanan? Kawa-awa. Jack, huwag kang masyadong mayabang, hindi pa tapos ang laban. Tama yan. Halika, haharapin kita. Tama na. David? Anong ginagawa mo? May plaster na nakapak sa loob ng mga balot mo, hindi ba? Wow, plaster? May plaster ka na nakapakete sa loob ng mga balot mo, di ba? Nilagyan mo ng plaster ang balot mo? Jack, maruming kalokohan yan. Paano nalaman ng janitor na yun na may laman ng mga balot ko? Ano yon? Pagpatay yan? Kalokohan. May ebidensya ka, natalo ka. Huwag kang magdahilan. Itanggi mo hanggat gusto mo. Gusto ko pa rin makipag-spar sa'yo. Tara, suntukin mo ako. Ikaw, gusto mo akong awayin? Ano? Pre, nabaliw ka na ba? Umalis ka dito, pinapalala mo lang. Daniel, bumaba ka. Delikado. Magtiwala ka sa akin. Tara, Daniel, tara! Gusto mo talagang tumanggap ng suntok? Baka mapatay ka. Jack, kung mapagalaw mo ako kahit kalahating hakbang, panalo ka. Inaasar mo ba ako, gago? Gusto mong mamatay?
O hindi. Diyos ko! Siya, hindi man lang siya gumalaw. Nakikita ko ba ito? Paano nakatayo pa itong janitor? Kahit si Justin ay hindi kinaya ang suntok na iyon. Imposible. Imposible. Ano ba ito? Mas matigas pa ba ang mukha niya sa plaster? Si David ang pinakamahusay. Tapos na. Sino ka ba? Ngayon ako naman. Pinadapa lang niya si Jack. Diyos ko, nakita ko ba talaga iyon? Ang suntok na iyon? Bakit pamilyar ito sa akin? Lumayo kayo kay Ana at Lila. Kung hindi sa susunod, hindi na ako magpipigil. Sira ulo. Kaawa-awa. Ni hindi mo kayang talunin ng janitor? Marcus, anong ginagawa mo dito? O Ana, aking mahal na pamangkin. Huwag kang masyadong galit. Si Jack ay may utang sa akin ng 8 milyon. Ibinigay niya ang gym na ito bilang kolateral. Jack, hayop ka. Ginamit mo ang gym ng tatay ko para bayaran ng utang mo sa sugal? Matalinong babae. Akala ko kahit si Jack kaya kayong lahat na pasukuin at pilitin kayong pirmahan ang gym sa amin. Pero lumalabas. Talo siya. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Umalis ka na. Kalad ka rin ng basurang ito palabas. Ipinapahiya niya ako. Hindi, pakiusap. Huwag pakiusap. Hindi. Hindi, pakiusap. Hindi. Ana, pamilya tayo. Makatarungan lang naman. Kukunin ng kapatid ni Juan ng gym, di ba? Marcus, huwag mong banggitin ang pangalan niya. Susunugin ko ito lahat bago ko ibigay sa iyo. Ang tigas ng ulo. Buti na lang may plano B ako. Victor, pwedeng pumasok ka na. Ano yun? Victor, Ikaw. Magbabayad ka para dito. Ayon sa ating karaniwang usapan, kung may sino man sa gym mo na kayang talunin si Victor, susunugin ko ang IOU ni Jack at aalis ako agad. Pero kung walang makakalaban kay Victor, ang Garcia Gym sasakop na sa akin ngayon. amo gusto mo bang harapin ko ang mga kaawa-awang talunan na ito? Victor, ito ang pinakamadaling trabaho, di ba? Umalis kayo dito. Hindi namin lalabanan ang halimaw na ito. Labanan mo siya o gigibain ni Victor ang buong lugar ninyo. Lakas ng loob, Leche. Patumbahin natin ang metal na halimaw na ito. Lakad. Huwag, tama na kayo.
Victor, magaling! Ang susunod kong tira, papatayin sila nito. Ana, kung ayaw mong mamatay ang mga walang kwentang ito sa sahig mo, mas maganda kung sumuko ka na. Ana, ako na ang bahala. Huwag kang mayabang, matanda. Panandalian lang ang pagkatalo kay Jack. Totoo, David. Kaya may lakas ka, hindi ibig sabihin nun ay manlalaban ka na. Pumasok ka sa ring na yan at wala ka sa loob ng segundo. Tama siya, hindi mo nga alam kung paano bumato ng tamang suntok. Hindi ka bayani, para ka ng patay na naglalakad kung umakyat ka dyan. Hindi, Tito Daniel, naniniwala ako sa'yo. Kaya mong talunin ang halimaw na ito. Biro ba ito? Bumagsak na ba ng ganito ang Garcia Gym? Magpapadala ng matandang janitor para lumaban para sa inyo? Matanda, hindi mo man lang matalo ang daliri ko, pabayaan mo na ako. Tama na David, huwag mo kaming hiyain. David, ikaw na. Ano? David, sige na. Ano? Ana, seryoso ka ba? Papayagan mo ba talagang lumaban si David? Ana, pag-isipan mo mabuti. Ang mekanikal na braso ni Victor kayang tumagos sa pader. Oo nga, hindi mo ba siya narinig? Ang susunod na suntok ni Victor ay buong lakas. Papatayin niya ang sinumang humaharang. Ana, magtiwala ka sa akin. Pre, pagsisisihan mo to. Nakakatawa. Sasabihin ko rin sana yon. Ang janitor na yan ay hindi tatagal ng 1 minuto laban kay Victor. 1 minuto, sobrang tagal niyan. Lila, gusto mong maglaro? Oo, mahilig ako sa laro. Kapag iwinagayway ng malaking lalaki na iyon ang kanyang kamao, ihagis mo lang ang barya. Kapag tumama ito sa sahig, tatamaan din siya. Sang-ayon? Talaga? Ano, akala niya kaya niyang patumbahin si Victor sa loob ng 3 segundo? Baliw siya. Oo, tama. Malaki ang bibig. Victor, ginagago ka niya. Patayin mo siya. May gusto ka ng mamatay. Ikaw, umakyat ka rito at mamatay ka. Hindi ka katumbas ng kaliwang kamay ko. Babagsak ito. David, ang galing mo. Pinalipad niya si Victor sa isang suntok. Paano bumagsak si Victor? Pre, nakita mo ba ang nangyari? Wala. David, sino ka? Tayo, basura ka. Ipagpatuloy ang laban. Braso ko, ako. Hindi ko na kaya. Nagbayad ako ng malaki para sa basurang yan. At talo ka sa isang janitor? Kung ako sa'yo, dadalhin ko siya sa ospital. Ngayon, kung humaba pa, patay na siya. Akala ko malakas si Victor. Wala pala siya. Tama, kung hindi pa kami pagod, hindi tatama ang talunan na iyon kahit isang suntok. Eksakto, yung sa pader, tiyak na naglagay sila ng bomba bago ang laban. Ikaw
Ikaw, anong klaseng dirty trick ang ginawa mo para talunin si Victor? Tumahimik ka, Marco. Ang sama ng pagkatalo mo. Nagkalat ng kasinungalingan. Mananatili kang daga sa imburnal. Dumong daga. Huwag kang magdiwang. Hindi pa tapos ito. Hindi pa ito tapos. Ano na naman, Marco? Ano bang gusto mong patunayan? Kukunin ko ang gym na ito ngayon. Nagdala ako ng pangatlong manlalaban. Darating siya anumang segundo. Ano, isa pa? Itong mga mahihina, hindi karapat-dapat. Sa oras ko. Ipakilala ko si Draco, personal na sinanay ng alamat na si David Reyes. Dala niya ang kapangyarihan ng killer strike ng Master, ang kamao ng Diyos. Ano, David Reyes? Yung lalaking nagpahamak sa mga ulupong mag-isa? Diyos ko. Estudyante siya ni Reyes? Tama, ako ang huling lalaking sinanay ni David. Sa buong mundo, walang ibang may karapatan na angkinin ang kamao ng Diyos. Ang aking master ay namuno sa mga underground pits gamit lang ang kamay na ito. Ang kamao ng Diyos? Talo na tayo. Estudyante ko, kailan pa ako nagkaroon? Nakakatawa. Kaya, maging matalino. Isuko na ang gym. Ang estudyante ni Reyes ay hindi taong gusto mong gawing kalaban. Yang kamao ng Diyos, hindi ka lang nito matutumba. Tatapusin ka nito. Marco, ito ay katawa-tawa. Ganyan ang laro. Dalhin mo ang pinakamahusay mo, dadalhin ko ang akin. Hindi mo gusto? Kumuha ka ng mas mahusay. Dalhin mo si David Reyes. Kasama pa rin ako. Mga malalaban tulad ni Reyes, hindi sila lumalabas sa mga ganitong lugar. Walang hiya ka, Marco! Madali lang magsalita. Kung may tapang ka, humakbang at tingnan kung paano mo haharapin ang God Fist. Kalokohan yan. Wala akong pakialam kung meron ka ng God Fist. Lalaban kami hanggang sa huli. Tama talaga. Sige, halika. Hindi mo kami maaring yurakan. Kaya sabik na sabik kang makita kung ano ang kaya ng God Fist. Sige, pareho kayong lumapit sa akin ng sabay. Ayokong mapunta kayo sa impyerno habang nagtataka kung bakit kayo natalo. Sige, tara. Hindi ako naniniwala. Sa pagitan naming dalawa, hindi man lang kami tatagal isang round laban sa'yo. Subukan mo! Huwag. Peke man o hindi, hindi pa rin ninyo siya kayang labanan. Peke? Paano niya nalaman? Pre, huwag kang makinig sa kahit anong sinasabi ni David. Nanginginig si Draco sa takot. Peke siya. Hindi namin kailangan si David. Kaya namin itong basurang ito ng mag-isa. Oh, talaga? Kaya mo ba? Umalis ka? Sinwerte ka sa basurang si Victor pero hindi ibig sabihin ikaw ay isang malaking tao dito. Lumayo ka. Kahit peke siya, sinasayang mo pa rin ang buhay mo. Hindi mo siya kaya. Hayaan mo akong humarap sa kanya. Peke. Ana, totoo ba tataya mo lahat sa matandang ito? Nasa ng katapatan, pamilya tayo, damit. Kailangan mong isama kami. Magaling si David, pero 2 round na siyang lumaban ng sunod-sunod. Hindi ko siya pwedeng ipagsapalaran na masugatan. Hayaan mo nang sirain siya ng mga Reyes. David, umupo ka na lang sa laban na ito. Baka silang dalawa ng magkasama ay may pagkakataon. Tito David. Magpasalamat ka. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon mamatay sa pamamagitan ng God Fist. Matatalo sila. Matatalo sila. Tumahimik ka. Huwag nyo kaming gambalain sa basurang iyan. Totoo yan, papasok sila kasama si Drake. Patay sila. Kalokohan, ang Greens ay matigas na parang bakal. Kahit na may God Fist, duda ako na kaya ni Drake sila pareho ng sabay. Bravo mga bro. Gaya ng inaasahan, Pekeng. Ang God Fist, alamat wala yun.
May mali. Nagpipigil si Drake. May mali. Si Draco ay nagpipigil. Lintik. Ang Diyos kamao niya ay peke, pero totoo ang lakas. Lumabas ka dyan. Brock! Masyadong mabagal. Mga uod kayo. What, Jax? Tapos na. Basura tulad mo. 10 gaya mo ay hindi sapat pampainit lang. Ano yan? Ito ang Diyos Kamao. Paano lalabanan yan? Siyempre, si Draco ang susunod na hari ng ring. Sa Diyos Kamao na yan lalamunin niya si David Reyes na parang wala lang. Si Daniel ang tunay na kampeyon. Huling tawag, may iba pa bang gusto masira ng Diyos Kamao? Kung wala, kunin mo ang panulat, Ana. Lagdaan ng gym, may mas maganda kaming puntahan. Nagtataka ako, gusto kong makita kung ang Diyos Kamao ay katulad ng sabi ng alamat. Ikaw, janitor ka lang? Huwag mo akong patawanin. Isang suntok ko, bangkay ka na. Kahit ang kampeon ay tao lang, pero ikaw ay isang manloloko lang. Ang kamao ng kamatayan mo ay puro pakitang gilas lang, sayaw lang na maganda. Ano? Ikaw, seryoso ka? Alam mo ba ang sinasabi mo? Manahimik ka, binabash mo si David Reyes at ang kamao ng kamatayan? Sira ba ulo mo? Gusto mo bang mamatay? David, tigil. Si David ang pinakamahusay. Pambansang bayani siya. Ikaw, hindi ka pwedeng maging ganito ka walang galang. Ang yabang, hahaha. Hoy, gusto mong magpustahan? Kung matalo ka, luluhod ka at hahalik sa aking bota. Ano sa tingin mo? Sige. Pero kung manalo ako, gagapang ka papunta rito. At kakainin ang papel na yan. Sige. Gusto mong magpakahero? Sige, subukan mo. May enjoy kong panoorin si Draco na babaliin ang iyong mga matandang buto gamit ang kamao ng kamatayan. Hindi ka makakaalis ng ring na buhay. Ano? Bakit si David ay sobrang kumpiyansa? Maaaring siya ay... Tingnan mo ang sarili mo, nagpapabida. Ang lakas ng loob mo para walang galang sa aking guro at tinawag ang aking kamao ng kamatayan na magandang sayaw. Babalihin ko ang iyong mga buto isa-isa. David! Ingat! Ano problema? Duwag. Takbo ka lang ng takbo? Ikaw ay isang ganap na baguhan. Paanong nangahas kang magsabi na? Estudyante ka ni David Reyes. Sige, Tito Daniel, hindi man lang siya mahawakan ng masamang yun? Yung ganong depensa. Kailangan ng 10. 15 taon sa ring. Buisit, hindi lang siya umiwas. Sumayaw siya sa paligid nito. Mali ba talaga tayo sa kanya? Si Daniel, isang master? Daniel? Saan mo natutunan ang ganoong galaw? Kainis, tamaan mo siya. Sino? Sino ka ba talaga? Ang teknik ko ay direktang galing kay David Reyes. Walang sino man ang dapat makakita na darating ito. Gusto mong maging estudyante ko? Gusto mong makita ang tunay na bagay? Sige. Ibibigay ko sa iyo ang eksaktong hiniling mo. Kalokohan, tigilan mo na ang pagyayabang.
ang kamao ng Diyos. Yan ba ang tunay na kamao ng Diyos? Ito na! Iyan ang tatak na galaw ni Reyes. Ang lakas, ang bigat, eksaktong gaya ng mga alamat. Daniel. Ay, ang kampeyon? Si Daniel ay si Reyes? Daniel, siya ba talaga ang kampeyon? Siya ba si Reyes? Aba, ang pambansang bayani na nagpabagsak sa mga ulupong? Tayo ba? Talagang ginugulo. Isang pandaigdigang manlalaban sa buong panahong ito? Talaga bang binasag ang mechanical na braso ni Victor gamit ang kanyang mga kamay? Ganyan talaga ang kampeyon. Puro lakas, bilis at teknik. Nasa ibang antas siya. Sinabi ko sa'yo, si Daniel ang kampeon. Kaya ikaw pala, David Reyes. Kaya pala ang lakas mo ay... Nakakatakot. Lumayas ka. Kung maglalakas loob ka pang gamitin ang pangalan ko para sa mga scam muli, hindi kita hahayaang makalusot. Opo, Gino. Oo, ako'y nangangako. Hindi na mauulit. Ako'y nangangako. Hindi na maulit. Ganyan pala yan, David. Pero huwag mong isipin na tapos na ito. Pinatay mo si Diego. At ang kanyang ama ay ang pinuno ng Cortez Cartel. Kapag pinuntahan ka nila, ang pagiging kampeon walang kabuluhan. Ikaw at ang lahat ng mahal mo ay masusunog dahil dito. Yehey, tumakas ang mga masasama. Si Tito Daniel ang pinakamahusay. Daniel, hindi Ginong Reyes. Ang galaw mo kanina, Kumbinsido na kami. talagang hinangaan namin. Hindi namin alam kung sino ang aming kaharap. Simula ngayon, ikay aming alamat. Oo naman. Ikaw ang pinakamahusay, Gino. Ibibigay namin ang lahat para sa ilang payo. Natuto na kami. Wala nang pag-aaklas. Nakikinig kami. Mali ako sa lahat, Ginoong Reyes. Hindi ko nakita ang leon nakatayo mismo sa harap ko. Pasensya na. Sana mapatawad mo ako. Ayos lang, mag-mature ka lang ng kaunti. Sa susunod, isipin muna bago kumilos. Hindi na natin kailangan ng anumang drama dito sa paligid. Daniel? Ano ang lahat ng ito? Daniel? Ano ang lahat ng ito? Sino ka ba talaga? At bakit mo kami itinago sa dilim? Patawarin mo ako. Namuhay ako sa kasinungalingan. Ako si David Reyes. Nagtago ako para hindi kayo matarget. Mapanganib ang aking nakaraan at ayaw kong ang aking mga utang sa dugo ay dumapo sa gym na ito. O kay Lila, ang mga lobo ay nasa pintuan. Kung mananatili ako, nasa panganib kayong lahat. Upang maprotektahan kayo, kailangan kong mawala. Gawin ninyo ang isang pabor sa inyong sarili. Kalimutan si Daniel, kalimutan ang lahat. Hindi ka pupunta kahit saan, David. Magkasama tayo dito. Pinrotektahan mo kami? At ngayon, protektahan ka namin. Pamilya tayo at hindi tayo natatakot. Tito Daniel, manatili ka. Maging tunay mong tatay. Gusto kong manatili sa iyo at kay mama magpakailanman kahit ano pa ang mangyari. Hindi ako pupunta kahit saan. Alam ko na sila ay darating para sa akin at kapag dumating sila, kailangan kong mangako kayo sa akin na aalagaan ninyo ang isa't isa. Pamilya tayo at hindi tayo maghihiwalay. Ginoong Reyes, sa wakas, kailangan ka ng Pangulo para sa isang agarang atas. Walang oras na sayangin.
Sige. Nandito lang kami naghihintay sa'yo. Kahit gaano katagal maghihintay kami. Pangako mo na mananatili kang ligtas. Umuwi ka ng maga, Papa. Mahal ka namin. Huwag kang mag-alala. Babalik ako agad, hindi mo mamamalayan, pangako. Sigurado ka ba? Yung lalaking iyon ay si David Reyes, ang kampeon ng boxing na pumatay sa anak ko. Talaga, Ginoong Cortez. Sinuntok ng hayop na yon ang puso ni Diego. Wala siyang pag-asa. Join ang utang mo, Diego. Camila, ipaghihiganti namin ang iyong kapatid. Pinapangako ko. Pero, nauuna ang negosyo. Sa ngayon, ang mga pinakamalaking banta ay galing sa 3 elite na manlalaban, Tyrus Blaze, Satogo, at Lydia Lim. Kahanga-hanga. Kung gusto nating manalo, mukhang si David Reyes ang tanging trump card natin. Tatay, anong sinasabi mo? Tatay, ano bang pinagsasabi mo? Camila, makinig ka sa akin. Binigyan ko ng salita si Pangulo na ihahatid natin ang kampyonato. Nasa final na tayo, critical na yugto ng pag-secure ng mga kontrata sa depensa. Si David ay bawal, hindi mo siya dapat galawin, ano? So hindi na lang natin ipaghihiganti ang kapatid ko? Pasensya na Camila, kapag atin na ang ginto at naging publiko na ang kumpanya, maaari na nating harapin si David. Wala kahit isang saglit na mas maaga. Maghintay sa deal sa depensa kapag may nagsalita ang baboy. Marco, tumigil ka? Binibining Cortez, ano ang maitutulong ko sa'yo? Dalhin mo ako kay David Reyes. Pero sinabi ni Ginoong Cortez, Hindi malalaman ng tatay ko. Hindi na ako makapaghintay. Ako mismo ang papatay sa bastardong si David Reyes. Dugo ng kapatid ko. Dapat bayaran. Marco? Anong ginagawa mo dito? Talunin sila. Sino ka? Anong gusto mo? Nasaan si David Reyes? Sabihin mong lumabas siya dito. Ay nako, kailangan kong sabihin kay Papa ngayon na. David, Dinala kita rito. dahil may mahalagang misyon ako. Ginoong Pangulo, pakiusap. Nakikinig ako. Magsisimula ang kampyonato ng pandaigdigang pakikipaglaban sa loob ng 3 araw. Gusto kong ikaw ang kumatawan sa Estados Unidos. Kailangan natin ang tropeyo na yan, David. Hindi lang para sa e-sport, kundi para ipakita sa mundo na tayo pa rin ang mga Panginoon ng ring. Pasensya na, Ginoong Pangulo, hindi ko magawa. Maaari ko bang itanong kung bakit? Sa sobrang tagal, nabuhay ako para sa misyon at nawala sa akin ang mga taong nasa harap. Ko mismo. Ngayon meron akong sina Ana at Lila. Sila ang aking pamilya. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pakikipaglaban sa mga digmaan ng iba. Ngayon gusto ko nang umuwi. Kailangan ng pamilya ko ng isang ama, hindi isang sundalo. Naiintindihan ko ang punto mo. Gayunpaman, kailangan ng Amerika ng isang bayani ngayon. Pasensya na, Gino. Kailangan kong sagutin ito. Lila, ano? Nasa panganib si Ana? Inagaw ni David sa akin ang aking kapatid, kaya kukunin ko ang taong pinakamamahal niya. Hindi. Hindi! Huwag mo siyang hawakan. Ha, mukhang Garcia's gym. May ilang loyal na aso pa rin.
Masama kang babae, pakawalan mo ang mommy ko. Lila, anak ko! Camila, gaga ka. Ang anak kong babae ay may problema sa puso mula pa sa kapanganakan. Paano mo nagawa ito sa kanya? Ambulansya! May tumawag ng ambulansya. Ngayon na! Hayop kayo, anong ginawa nyo? Anong nangyari kay Lila? Ang puso niya. Inaatake siya. Kailangan niya ng ospital ngayon. David Reyes, sa wakas nagpakita ka na. Pagkalipas ng ilang minuto, at sana ay naalis ko na bawat kaluluwa sa gym na ito. Ikaw ang kapatid ni Diego? Oo, kaya totoo pala. Sabi nila ikaw ang kampeon. Isang suntok na napakabilis, walang makakakita na darating. Pero iniisip ko, mas mabilis ka ba sa bala ko? Lumayo ka, ihulog ang baril. Ilayo mo kay Lila. Ngayon, Pumunta ako rito para sa isang dahilan. Para sirain ang lahat ng mahal mo. Gusto kong maramdaman mo bawat segundo nito. Wawakasan ko ang buhay niya dito mismo, sa harap mismo ng mga mata mo. Wala akong oras para sa mga laro. Ang mukha ko, lakas ng loob mong sampalin ako. Ano pang hinihintay mo? Kunin siya, punitin siya. Imposible. Mas matigas pa siya sa bakal. Anong klaseng halimaw siya? Ang lalaking ito ay isang halimaw na halimaw. Bilisan! Kailangan nating pumunta sa ospital. Mawawala na siya sa atin. David Reyes, pupunta ako para sa iyo. Hindi pa ito tapos. Sino ang mga magulang ni Lila? Ako. Wala na siya sa agarang panganib sa ngayon? Pero hindi na siya dapat ma-expose sa anumang matinding pisikal o emosyonal na trauma. Salamat. Salamat. Aking anak na babae. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Tara, sama-sama nating puntahan si Lila. Nasaan siya? Bakit wala siya sa kama? Lila, nasaan ka? Huwag mong takutin si Mami. Nurse! Ano ang nangyayari? Ang maliit na batang babae sa silid na ito, nasaan siya? Kanina lang, may dumaan na babae na nakaitim na trench coat. Sabi niya, kamag-anak daw siya at ihahatid na raw siya pa uwi. Si Camila yon. Kinuha niya si Lila. Bakit? Bakit niyo ako pinipilit? Ginong Reyes, Binibining Garcia, pakitanggap po ang aking paghingi ng tawad para sa aking anak. Nasaan si Lila? Ano ang ginawa mo sa kanya? Ibinibigay ko sa inyo ang aking salita, ligtas at maayos si Lila. Nandito ako para mag-alok ng palitan, Ginong Reyes. Tigilan mo na ang usapan. Ano ang gusto mo? Napakasimple lang. Ang kampyonato ng pandaigdigang pakikipaglaban ay darating na at gusto kong ikaw ang kumatawan sa ating bansa. Manalo tayo ng ginto, siguruhin ang ating mga kontrata at makakalaya ang anak mo. Simpleng palitan ng serbisyo lang ito. David! Ginong Pangulo? David, alam kong walang mas mahalaga sa iyo kaysa sa pamilya at ang deal na ito ay panalo para sa lahat. Simple lang ang mga tuntunin. Manalo ka, mabubuhay siya at ang ating pambansang dangal ay mananatiling walang bahid. Patas na palitan, hindi ba? Masyadong delikado, David. Ang mga laban na iyan ay bitag ng kamatayan at alam natin na mas malala pa ang nakatakda para sa iyo. Sa impyerno ka pupunta. Ito ay isang malaking bitag. David, huwag kang maniwala sa kahit anong sabi nila. Pero,
Pero nasa kanila si Lila. Pag-isipan mo, David. Pero tandaan mo, bawat segundong nasasayang ay segundong nasa panganib si Lila. Sigurado akong gagawin mo ang tama. Gagawin ko. Ako ang magiging kampiyon nila. Kung iyon ang presyo para sa buhay ni Lila, babayaran ko ito. Kaya ito na. Entablado ng kampyonato ng pandaigdigang pakikipaglaban. Ang galing! Ginoong Reyes, tapos na ang papeles. Opisyal ka na sa bracket. Uy! Uy, Ikaw ba ang tinatawag na ang kampiyon? Si Blaze yan, ang kamao ng kamatayan mula Espanya. anong problema? Tip lang pre, pumili ka na ng libingan habang may panahon ka. O baka wala ka ng susunod na pagkakataon. Mukhang maganda. Tingnan natin kung swerte ka. Ang yayabang ng mga ito. Mabigat ang kompetisyon. Mayroon tayong 3 powerhouse at iba-iba ang laro nila. Imposibleng kontrahin. Eksakto. Si Blaze, puro lakas at si Sato ang ultimate tank. Pero si Lydia Lim na taga-silangan, ibang level ang kung fu niya. Sobrang delikado niya. Siya ang pinakamahirap na kalaban ni David. David, ingat ka. Kung sobra na huwag ka nang ituloy, ang buhay mo ang pinakamahalaga. Huwag kang mag-alala, hindi ko isa sa panganib ang buhay ko. Pumunta ka muna sa mga upuan, magpapalit ako para sa laban. Pumasok na rin tayo. Mga binibini at Ginoo, maligayang pagdating sa dakilang laban na minsan lang sa 4 na taon, ang pandaigdigang kampeonato ng pinakamahusay na mandirigma. Ngayong taon, pagkatapos ng mahihirap na qualifying rounds, 8 piling manlalaban mula sa buong mundo ay nakarating sa knockout stage. Sa loob ng 3 rounds, magkakaroon tayo ng bagong kampeon sa mundo. Mangyaring salubungin. Si Sato Go mula sa Japan, isang bituing pumirma sa Cortez Cartel. Siya ay kilala sa kanyang hindi matatawarang depensa. Tinatawag nila siyang ang lalaking hindi bumagsak. At ang kalaban ni Sato Go ang bumabalik na alamat ng ring ng Amerika. David Reyes. Ano? Yun ang kampeon, David Reyes? Pero siya ay mukhang payat. Mukhang marupok. Hindi siya mukhang isang heavyweight king. Isa na lang ba siyang patay na pangalan? Sa katawan niyang iyan, walang paraan masisira niya ang depensa ni Sato. Hoy! Ang kampeon, iyan ay isang magarang titulo lang. Mamamalimos ka ng awa kapag nagsimula na tayo. Ganun ba? Kung gayon, alamin natin. Kung kaya kong basagin yung kabibi mong yan. Naka-X9 na ba si Sato? Tapos na, miss. Eksakto sa iyong utos. Si Sato ay isang bakal na kuta. Ang piling tao ng mundo. Ang opensiba ni Reyes ay bumabangga sa pader. Magiging masaker ito. May pakiramdam ako hindi ito magiging ganun kadali. Reyes, huwag mong sayangin ang iyong hininga. Hindi mo masisira ang depensa ko. Parang tumatama sa pader na bato. Walang tibok ng sakit. Wala. Ito ay X9, ang pampalakas mula sa Cortez Cartel. Nauubusan ka na ba ng lakas? Hintay lang, papasok na ako at dudurugin kita sa isang suntok.
Ano bang ginagawa ni Carter? Pareho lang ang tinatamaan niya, wala ring mangyayari doon. Alam ko, si Sato ay bakal na. Hindi man lang makakuha ng malinis na suntok si Carter. Ano ito, Sato? Para bang patay ang nervyos niya. Hindi man lang siya kumukurap. Mukhang hindi maganda ito. Hindi man lang makakalampas si Carter sa unang round na ganito. Gumagana ng maayos ang X9. Gusto ko sanang pumatay kay Carter ng personal pero mukhang hindi ko makukuha ang pagkakataon. Sayang. Matatalo si Sato. Ano, hindi mo ba nakikita? Desperado na si Reyes. Kumakapit siya sa tiyan ni Sato habang dinadaganan sa mga lubid. Tapos na siya. Tingnan mong mabuti. May dahilan kung bakit paulit-ulit na tinatamaan ni Reyes ang iisang lugar. Ginagamit niya ang lakas ni Sato para palakasin ang sarili. Ang mga lubid ang kanyang pana at siya ang palaso. Darating na ang kamao ng Diyos. Hindi nakakaramdam ng sakit si Sato. Sa tingin mo mapipigilan siya ng konting pamamaga? Mahina ang pusod, walang buto, walang panangga. Ang kamao ng Diyos ay maghahatid ng shockwave diretso sa kanyang mga laman loob. Hindi niya iyon mararamdaman pero manlalata pa rin ang katawan niya. Tapos na siya. Sige, dagdagan mo pa ng lakas. Ang tiyan ko. Bravo! Paano nangyari ito? Tapos na ang laban. Si David Reyes ang panalo. Peste. Pupugutin ko ang ulo niya at sisipain ko ito. Bago pumasok si Tyrus sa ring, ihanda siya. Bigyan mo siya ng 10 turok ng X9. Kung marami siyang iinumin, mamamatay siya sa loob ng 24 oras. Huwag mo akong tanungin, gawin mo na, dapat mamatay si David Reyes. Hindi ito makatuwiran. Bakit mo ako pinipilit sa ring para lang punuan ang kalaban ko ng kanilang X9? X9? Tama, si Sato ay nadroga, naramdaman ko. Gusto ni Ignacio ng tropeyo pero pinipili ni Camila ang paghihiganti kaysa sa misyon. Pupunta siya para sa akin kahit may deal. Kung gayon, si Blaze ay tiyak na mai-inject din. Si Blaze ay isang malakas na manuntok sa likas. Sa gamot na iyan, ang kanyang mga suntok ay magiging nakamamatay. Hindi mo kayang makipagpalitan ng suntok sa kanya! Huwag kang mag-alala, kaya ko ito. Susunod, si David Reyes ay haharap sa heavyweight sensation mula sa Espanya, Tyrus Blaze. Blaze. Ipinagmamalaki ang perpektong professional record na 74-0. Ang lalaking ito ay may mga kamao na kayang tumama diretso sa isang steel plate. Grabe, iba talaga itong juice. Hindi ako mapipigilan. Ang galing nito. Reyes, si Sato ay isang biro lang. Ako ay hindi. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Halika. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. Yeah, imposible yan. Ano ito? Si Blaze ay pumapalo ng hindi bababa sa 1,500 pounds ngayon.
Paano ka nakakatama ng mas malakas kaysa sa akin? Noong unang panahon, tinamaan ako ng balang sa larangan ng digmaan. Nakikipaglaban ako para mabuhay. Hanggang sa isang matandang siruhano ng hukbo ang humila sa akin mula sa bingit ng kamatayan. Sa mesa ng operasyon na iyon, natuklasan niya na ang kaliwang kamay ko ay naiiba sa ibang mga lalaki. Minarkahan ka ng langit, David, sa loob ng iyong kaliwang kamay ay may kapangyarihang hindi mo kayang isipin. Blaze, bumangon ka. Huwag kang sumuko sa akin ngayon. Minarkahan ka ng langit? Hindi ako matatalo. Sa loob ng iyong kaliwang kamay. Ang puso ko. X9, may mali. Blaze, Puno ka na ng gamot. Cortez, hayop ka. Ipinaglaban kita. Trinato mo akong basura. Panalo? David Reyes! Reyes. Sa loob ng 3 araw, ang pandaigdigang labanang pangwakas na kampyonato, si David Reyes ay haharap sa manlalaban mula sa silangan Lydia Lim. Walang saysay. Pinuno ko si Blaze ng sapat na X9 para pumatay ng elepante. Ang pangwakas na laban ay nakasalalay ng buo sa iyo, Miss Lim. Huwag mo akong biguin. Isang kondisyon, kung gayon 90% ang katiyakan ko na kaya kong talunin si Reyes. Anong kondisyon? Walang X9. Walang X9? Bakit? Pinapalabo nito ang isip, sinisira ang kontrol. Sinakyan ako sa sining ng silangan. Hindi ko kailangan ang mga bagay na iyan. Dalhin ang babae dito. Kapag nakita niya siya, mawawasak ang kanyang focus at siya ay mamamatay bago niya ito malaman. Sa pagkakataong ito, si David Reyes ay dapat mamatay. Mga ginang at ginoo, ngayong gabi ang pandaigdigang laban, pangwakas na kampyonato mula sa silangan Hari ng Ilalim, Lydia Lim. Laban sa Amerikanong kampiyon, David Reyes. Alam ko ang pangalan mo, Reyes. Ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo. Unang round, laban. Reyes, gamit ng aking teknik ang sarili mong lakas laban sa iyo. Hindi mo ako masisira. Ha? Tingnan natin. Lydia Lim talagang kahanga-hanga. Tahimik ang batang iyon. Walang kahit anong ingay. Oh, napagod ang boses niya sa kakasigaw kanina. Nagsimula na ang final. Kapag binigay na ni Binibining Cortez ang utos, dadalhin natin siya. David, sasama ka, 'di ba? Malakas ka. Nirerespeto ko yan. Pero bumabagal ang mga suntok mo. Nauubusan ka na ng lakas. Mukhang pagod ka rin. Nagsisimula ng manginig ang mga binti mo. Totoo. Pero may isang bagay na hindi mo alam. Ano? Dinala ng mga tauhan ni Ignacio si Lila dito.
Nasa arena siya. Sinabi niya sa akin, kung talunin mo ako, papatayin niya ang babae. Kung talunin mo ako, papatayin niya ang babae. Lila, Hawakan mo siya at patay ka. Ituloy mo ang pag-ate. Nagpadala na ako ng mensahe sa gym mo, si Lila ay magiging ligtas. Huwag mong hayaang makita ni Camila na nauunahan ka. Ilabas ang babae sa harap na hanay. Sige, ibalik natin siya. Uy, nauuhaw ako. Gusto ko ng tubig. Tatahimik ba siya? Hindi ko na kaya ang ingay. Kukuha ako ng tubig para sa kanya. Nandito na kami, Lila. Darating kami para sa'yo. Carter, kung mahalaga sa'yo ang babae, saka tumigil ka. Kung tumigil ka, mabubuhay siya. Sige. Ref, ako. Wag kang maglakas loob na tumigil. Papa, bumalik na ako. Ice lang ako. Kaya mo yan, lumaban. Nagawa nila. Camila, naglakas loob kang pumunta sa likod ko muli. Anong ginagawa mo? Paano siya nakatakas? Mabuti. Kaya gawin natin ito ng tama. Sa wakas, isang tunay na labanan. Tama, ngayon wala nang natitira upang pigilan ako. Sumusuko na ako. Hindi. Akin ang utang. Baka nasa akin ang tropeyo pero hindi ako ang mas magaling ngayong araw. David Reyes, ang iyong lakas ay tinutugma lamang ng iyong pagkatao. Ako ay nagpapakumbaba. Talaga, ako ay namamangha. Oh, Tapos na ang laban, tabla. Respeto, karangalan at purong lakas ang galing ng laban. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi ka lang nakialam kay David, Wala akong pakialam. Papatayin ko silang lahat. Bawat isa sa kanila.
Sandali lang, Miss Cortez. Ang ating negosyo ay malayo pa sa tapos. Ano? Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Miss Camila, ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto dahil sa 27 kaso kabilang ang pagpatay, pagdukot at pagmamay-ari at paggamit ng ipinagbabawal na droga. Binibining Camila, arestado ka sa 27 kaso kasama na ang pagpatay, pagkidnap at pag-aari o paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ginoong Pangulo, hindi ko maintindihan. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Isang tabla. Kinansela ang ating kasunduan. Sige, inom na tayo. Magdiwang tayo ngayong gabi. Ang gym ay bumalik na sa tamang landas. Para kay David, ang kampeon. Para kay Lila, ligtas at maayos. At sa mga bastardong Cortez, sa wakas ay nabubulok sa bilangguan. Tagay! Juan, pumunta kami para makita ka. Hiwalay na sina Ana at Jack. Nakakuha si Marco ng 10 taon. Tapos na ang pamilyang Cortez. Sa wakas, tapos na. Tatay, Ano yon, Lila? pwede ba kitang tawaging tunay kong tatay? Siyempre, matagal ko na itong hinintay. Tatay, Juan, ipagtatanggol ko sila. Sa lahat ng makakaya ko.